Nagsimula ang anime tungkol sa isang bayani na tinatanggal ang lahat ng nagdudulot ng pighati upang pagalingin ang sakit ng mga nangangailangan ng kaligtasan. Ngunit, bawat bayani ay naghahanda para sa maagang kamatayan, maaaring dahil sa pagtataksil ng isang pinagkakatiwalaan o sa pagkakabitag sa patibong ng kaaway. Noon, may isang bayaning napakalakas na iniwasan siya ng mga tao dahil sa takot, ngunit patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan sa kabila ng sakripisyo ng kanyang sariling puso. Nang malapit na sa pagkawasak ang planeta, nakiusap siya sa mga Diyos para sa isang hiling sa kanyang susunod na buhay. Sumunod, isang binatang nagngangalang Alan ang nagising sa sigaw ng kanyang kapatid dahil tinawag sila ng kanilang ama. Kinamumuhian ng kapatid si Alan dahil sa pagiging tamad at hindi karapat-dapat sa kanyang ginhawa, at nais niyang maging mas mahigpit ang kanilang ama sa mga kilos ng nakatatandang kapatid. Ngunit, naniniwala si Alan na ngayon ang araw na magbabago ang lahat. Kaya, pumasok si Alan sa throne room, kung saan sinabi ng kanyang ama na siya ay ipinanganak sa pamilyang Westfeld dol 5 taon na ang nakakalipas ngunit hindi pa nakakalampas sa level 1. Ang pinakamasaklap, hindi nakatanggap si Alan ng gift mula sa mga Diyos sa ritual ng pagpapala kahapon, bagaman bawat bata sa mundong ito ay nakakatanggap. Dahil dito, itinuturing siyang kabiguan ng kanyang ama na nagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya, kahit na siya ang tagapagmana ng pamilyang Westfeld, at pinalayas siya sa bahay. Sa labas ng mga gate, nagdiwang si Alan sa kanyang kalayaan mula sa kakilakilabot na duke. Matapos muling maipanganak, ngayon ay may pagkakataon na siyang tahakin ang sarili niyang landas at hanapin ang panloob na kapayapaang hinahangad niya sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, naglakbay ang binata patungong Borderlands sa silangan ng Westfeld, kung saan inaasahan niyang mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan ng dating buhay na kung saan siya'y kinatatakutan ng lahat. Sa kanyang pagtahak sa layunin, nakakita siya ng magandang lugar para magpahinga bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, ngunit sa di kalayuan, napansin niya si Beatrice, isang knight na mag-isang nakikipaglaban sa mga stone dogs. Pinagpupunit niya ang mga hayop, ngunit agad din silang nagbabalik, na naglalagay sa panganib sa kanyang kasama, si Liz. Hinikayat ni Beatrice ang kanyang kaibigan na tumakas, ngunit tumanggi si Liz na iwan siya na mag-isa laban sa mga hayop. Habang pinapanood ni Alan ang eksena, nakilala niya ang unang prinsesa ng kaharian ng Adu Astela sa Ola at nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang prinsesa roon. Pagkatapos, dinala tayo sa isang alaala kung saan narinig ni Lee ang mga bisita sa isang seremonya na inaalipusta si Alan, ang tagapagmana ng dukol na bahay ng Adu Astela, tinatawag siyang duwag, at si Craig ay tiyak na nalulungkot matapos mawalan ng asawa at maiwan sa kabiguang anak. Nagalit si Liz sa mga lalaki, sinasabing si Alan ay isang mabuting binata. Sa harap ng alaalang ito, naniwala ang binata na kaya niyang protektahan ng babae na tumulong sa kanya. Matapos matanggap ni Beatrice ang malakas na tama at bumagsak sa lupa, naiwanang walang magawa ang prinsesa. Mabilis na tumakbo si Alan patungo sa panganib, kung saan si Liz ay handa na sa kamatayan, at kahanga-hanga na ang tanging nasa isip niya sa oras na iyon ay si Alan. Bilang resulta, isinigaw niya ang pangalan ng binata bago siya atakihin ng mga aso, habang nailigtas naman ng binata ang prinsesa sa tamang oras, tinatanong siya kung may tumawag ba ng kanyang pangalan. Gusto malaman ni Liz kung paano napunta doon si Alan sa oras na iyon, ngunit masyadong abala ang binata sa pagharap sa iba pang mga hayop na nagbabanta pa rin. Sinugod niya ang mga ito, gamit ang kanyang banal na paningin upang matukoy ang mga mahinang punto ng kanyang mga kalaban. Nakatuon dito, ginamit ni Alan ang mga kakayahan na End of the World at Blossoming of 100 Flowers upang ilunsad ang maraming espada sa mga target. Natanggal ang banta, ngunit nanatili pa rin sa panganib ang buhay ni Beatrice. Nakilala ni Alan si Beatrice mula sa sinaunang panahon at nag-alok na gamutin ang kanyang mga sugat. Ginamit niya ang isang pamamaraan na lubusang nagpagaling sa mga sugat ng mandirigma, maging ang pagpapanumbalik ng kanyang armor. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan, nagtaka si Liz kung paano nakarating ang kanyang kaibigan sa puntong ito, at sinikap niyang itago ang katotohanan na nakuha niya ito mula sa isang nakaraang buhay. Naniniwala si Beatrice na ito ay isang regalo mula sa ibang antas na hindi alam ng simbahan. Tinanggap ng prinsesa ang konseptong ito, na kinumpirma ng binata. Nagtaka siya kung bakit nasa lugar na iyon ang prinsesa, at sumagot siya na nakatanggap siya ng espiritual na revelasyon ilang araw na ang nakalilipas. Hindi ito tiyak na impormasyon, ngunit sinabi ng regalo ng prinsesa na kung pakikinggan niya ang mga salitang binigkas, maaari niyang maiwasan ang isang kakilakilabot na pangyayari. Sa pamamagitan ng revelasyong ito, sila ay nagtungo sa Plum Village sa border, ngunit sila ay nambush sa daan. Inangkin ni Beatrice na kung hindi dahil kay Alan, maaaring namatay na sila pareho. Nais ding malaman ng prinsesa kung ano ang ginagawa ni Alan doon, ngunit mas gusto ng bata na mag-usap sila sa isang karwahe na nasa likuran lang nila.
Sinabi ni Liz na sira ito, ngunit inayos ni Alan ang sasakyan gamit ang kanyang healing light magic. Sa loob ng karwahe, inamin ni Alan na siya ay pinalayas mula sa pamilyang Westfeld at plano niyang maglakbay patungo sa mga hangganan ng dominyo. Tinanong niya ang prinsesa kung papayagan siya nito, na sinasabing ang isang lingkod na may kanyang mga kakayahan ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa pagsasanay. Binanggit ni Beatrice na kailangan siyang ibalik dahil sa interes ng korona, ngunit pinili ni Prinsesa Liz na unahin ang kanyang kaibigan bago ang kaharian, kahit pa ito ay magpahiwatig na hindi siya angkop para sa pagiging royalty. Paglubog ng gabi, dumating ang tatlo sa nayon, nakakaiba ang katahimikan at walang tao. Hindi man lang napansin ni Alan ang presensya ng mga halimaw sa paligid. Itinuro ni Liz na hindi sila inatake mula nang sumama si Alan, at naniniwala ang binata na ito ay dahil natatakot ang mga halimaw sa isang bagay at iniiwasan ang nayon. Gayunpaman, sa kaunting paglalakad pa, natuklasan nila ang mga lokal na nagtipon sa harap ng isang estruktura mula saan pinalayas ang isang babae. Nakilala ni Liz ang babae bilang liwanag na ipinahayag sa kanya bilang tanda, at ang pangalan niya ay Akira. Sa kabilang banda, walang ideya si Akira kung sino ang babaeng kausap niya, kaya ipinakilala ng prinsesa ang kanyang sarili, na naiinis na hindi siya nakilala pagkatapos makasama ang babae sa buong palasyo at kahit na kumain ng tanghalian kasama niya. Gusto malaman ni Alan kung ano ang pinag-uusapan tungkol sa liwanag na ito, kaya ipinaliwanag ni Beatrice na ito ay nagmula sa isang regalo na tinatawag na Valiant, na napakabihira at ibinibigay lamang sa isang tao sa bawat henerasyon at nagkakaloob ng kapangyarihan ng 1,000 sundalo sa may-ari nito. Sa henerasyong ito, ang bayaning may pinakamalakas na regalo ay si Akira, at ang pagtuklas ni Liz ay upang maging gabay sa liwanag at wasakin ang kadiliman. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang grupo para mapawi ang kanilang gutom, at inamin ni Akira na siya ay naglalakad ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa natagpuan niya ang pamayanang ito, nang isang bata ang nagbigay alam sa kanya na muntik na siyang ialay sa dragon na nakatira sa kalapit na bundok. Humiling si Akira ng impormasyon mula sa pinuno ng nayon, ngunit pinayuhan siya nito na huwag makialam. Sa pagharap dito, hinuha ni Alan na hinahayaan nilang manatili ang dragon para sa kaligtasan, dahil ang mga pag-atake ng halimaw ay usapin ng buhay o kamatayan sa isang maliit na nayon tulad nito, na ipinaliwanag ang kakaibang kawalan ng mga halimaw sa rehiyon. Sumasang-ayon si Akira sa ideya at agad na isiniwalat na pinayuhan niya ang batang babae na inialay bilang sakripisyo na magtago sa isang malapit na kuweba hanggang maayos ang lahat. Gayunpaman, dahil walang natatanging nakita sa lugar na ito, nagpa siya si Akira na puksain ang dragon minsan at para sa lahat, at inanyayahan niya ang lahat na nais sumama sa kanya. Pinag-isipan ni Alan na baka ayaw ng mga taga-nayon na alisin ang dragon, at ang pagpatay dito ay maaaring humantong sa isang labanan, ngunit nangako si Akira na tutulungan ang bata, at balak niyang gawin ito. Matapos umalis si Akira, nagpa siya sina Liz at Beatrice na samahan siya, at sa huli ay sumunod si Alan dahil ayaw niyang magtamasa ng kapayapaan at katahimikan sa hangganan habang nasa panganib ang kanyang mga kaibigan. Nakatagpo ni Akira ang grupo malapit sa bundok kung saan nakatira ang dragon upang planuhin ang kanilang estratehiya. Lalapit siya sa tuktok mula sa pangunahing daan, habang lilibutan ng iba mula sa likuran upang kabkuban ang halimaw. Nagtataka si Alan kung hindi ba mas mabuti kung siya ang manguna sa harap ni Akira, ngunit tinanggihan ito ni Akira, naniniwala siyang kaya niyang pamahalaan ang mga bagay sa kanyang sarili. Binalewala ito ni Alan, inaangkin na siya ay pinapalaki, ngunit naniniwala si Akira na hindi pangkaraniwang tao ang binata. Sa wakas, ipinaliwanag ni Akira na balak niyang lumaban kasama ang bata, ngunit pagkatapos lamang puksain ang dragon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa unahan, sinusunod ang kanyang pamamaraan, at hinimok ang natitirang karamihan na magmadali. Nang lahat ay naabisuhan na ng kanilang mga tungkulin, umakyat ang trio sa mga dalasdis ng bundok, at nag-aalala si Alan para sa prinsesa, ngunit tiniyak niya sa kanya na may alam siya tungkol sa sariling depensa. Samantala, nagtataka si Beatrice kung bakit ang Westfeld, na ipinagmamalaki ang kanilang kapangyarihang militar, ay hindi pa natutukoy ang isang dragon sa loob ng kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Alan na may uri ng relasyon ang kanyang dating pamilya at ang dragon na ito, kaya wala pang hidwaan sa pagitan nila. Nag-iisip siya na marahil ay partikular na nilikha ang komunidad para sa layunin ng pagbibigay ng mga sakripisyo. Dito, pumayag si Beatrice na ang pakikipagkasundo sa dragon ay magpapanatili sa seguridad ng hangganan, ngunit para kay Alan, isa lamang itong epekto ng kanilang koneksyon at ang tunay na layunin ay mas malala pa. Sa puntong ito, nadama ng dragon ang presensya ni Akira at inatake ito. Lumaban siya sa pamamagitan ng pagtawag sa Sovereign of Lightning, umaasang ito ang maglulutas sa problema, ngunit lumitaw ang dragon na hindi nasaktan, tinutuya ang tao at tinatanong kung ito ba ay biro.
Bilang tugon sa kayabangan, nagpasya si Akira na hindi uurong sa labanang ito, ngunit binalaan siya ng dragon na maaaring madamay ang mga inosenteng tao sa kanilang sagupaan. Napansin din ni Akira ang maliit na batang babae na iniharap bilang sakripisyo. Tinanong ni Akira kung paano nalaman ng dragon ang tungkol sa batang ito, at sinabi nito na sinadya niyang pakawalan ang bata dahil ang tunay nitong layunin ay hindi kumain ng tao kundi ang masiyahan sa pagmasid sa kalungkutan sa kanilang mga mukha. Sa kabila ng paghamak na ito, nagalit si Akira at inatake ang dragon ng isang huling hampas ng Celestial Blue Lightning Devastation. Akala niya tinalo na niya ang kalaban, subalit, nang siya ay lumingon, ang halimaw ay hindi nasaktan at tinutuya pa ang kanyang kahinaan. Sinampal ng dragon ang batang babae, sinasabing katawa-tawa para sa isang walang silbi na tawagin ang sarili bilang bayani. Imobilisado, nakita ni Akira na may agwat sa kapangyarihan sa pagitan nila habang pinupuno ng dragon ang bibig nito ng apoy. Nang ito'y handa na upang magbigay ng huling hampas, lumitaw si Alan at pinutol ang isa sa mga pakpak nito. Tumayo si Alan sa harap ni Akira upang protektahan siya at tinuya ang dragon, binabanggit ang kayabangan nito, na nagtulak sa nilalang na agresibong lumapit sa mga tao. Hiningi ni Alan kay Liz na alagaan ang bayani habang inililigtas ni Beatrice ang sanggol. Pagkatapos ay ginamit niya ang assassin sword, na nagdulot ng malalang pinsala sa kaaway. Namangha ang hayop kung paano siya nasaktan ng isang karaniwang tao gamit ang mapurol na espada, yamang ito ang Red Dragon King, ang nilalang na pinakamalapit sa isang Diyos. Sumang-ayon si Alan na nasa ibang antas ang halimaw na ito, ngunit matapos masaksihan ang labanan sa pagitan niya at ni Akira, naniniwala siyang maaari siyang manalo gamit ang kanyang end of the world technique. Subalit, gumamit ng maruming taktika ang dragon, ginamit ang natitirang bahagi ng kanilang grupo bilang walang kalaban-labang mga kalasag. Gayunpaman, hinikayat siya ni Liz na gawin ang nararapat, at naalala niya kung paano niya nawala ang kakayahang humarap sa mga tao matapos siyang tawaging isang kabiguan. Gayunpaman, nakita niya na nagtanim si Liz ng isang kakaibang katapangan sa kanya, kaya't sumugod siya sa dragon, na nagpas siyang patayin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit ginamit ng mandirigma ang pinakamataas na kakayahan ng End of the World, at nang tumagos ang matinding liwanag ng sandata sa katawan ng nilalang, natunaw ang kadiliman ng kalangitan, at nahulog mula sa langit ang mga kaliskis ng Red Dragon King. Di nagtagal, nagising si Akira at niyakap ang bata na kanyang ipinangakong ililigtas, habang napagtanto ni Alan na ang pagliligtas sa isang prinsesa at pagtulong sa isang bayani na pumatay ng dragon ay hindi ang uri ng mapayapang buhay na kanyang hinahanap. Subalit, nang iabot ni Liz ang kanyang kamay sa bata, nakita niya na ang kaunting paglihis sa kanilang paglalakbay ay hindi nakasasama. Nagising si Alan kinabukasan, nagulat at humihingi ng tawad sa matagal niyang pagtulog, ngunit pinatatahan siya ni Liz. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa Red Dragon King ay tiyak na nakakapagod. Kaya nagtanong si Alan kung nasaan ang iba, at itinuro ng prinsesa ang gitna ng bukid, kung saan nag-e-ensayo sa pagduduelo sina Akira at Beatrice. Pagkatapos, ginamit ni Liz ang pagkakataong ito upang ipaliwanag ang kanyang kakayahan na magpagaling ng mga tao, na kanyang naipakita na dati. Subalit, ikinwento ni Alan na narinig niya ang mga kwento tungkol sa isang milagrosong santo na nagpapagaling ng anumang sakit o pinsala sa mga pintuan ng mga nangangailangang pamilya, at nagulat siya na ang prinsesa, maging siya man ay prinsesa o isang kahangahangang santo, ay nananatiling siya lamang. Sa pagkasabi nito, umusbong ang isang kapaligiran ng pagkakabit sa pagitan ng dalawa, ngunit tinawag ni Akira si Alan para magsanay kasama sila, na nagpaputol sa kanilang malapitang sandali. Kalaunan, nagpaalam ang mga adventurers kay Akira at sa munting batang babae na kanilang iniligtas, na inalok nilang samahan sila sa kanilang paglalakbay, ngunit ayaw niya sa mga karwahe at mas gustong maglakad. Tinanong ni Lisa kung sigurado ba si Akira, nais niyang manatili kasama ang bata, ngunit sinabi niyang nakabuo na sila ng ugnayan, at wala na itong pamilya, kaya hindi magandang ideya na ibalik siya sa parehong bayan. Ang munting batang babae ay labis na natutuwa sa pag-asang magsimula ng bagong buhay, habang humihingi naman ng paumanhin si Akira kay Alan dahil sa nasirang espada, sinasabing dapat sana'y pinatay niya ang dragon sa halip na ipasa ang lahat ng responsibilidad sa bata. Dahil dito, nakaramdam si Akira ng kakulangan at nagplano na ipasa ang makapangyarihang espada sa isang taong karapat-dapat dito, sa kasong ito, kay Alan. Sinabi ni Alan na maaari lamang siyang manalo sa tulong ni Akira, at para sa maliit na bata sa tabi niya, si Akira lamang ang tunay na bayani na mahalaga doon. Kaya naman, nagpaalam ang dalawa at naghiwalay ng landas. Sa hapon, ipinaalam ng ama ni Alan sa isang kakaibang lalaki na nakasot na ang hari ng pulang dragon ay nawasak habang sinusubukang iliga si Akira sa isang bitag. Napagpasyahan ng lalaki na natulungan siya ng santo, at nauunawaan ng duke na may higit pa rito. Nagalit ang nakababatang kapatid ni Alan sa pagkamatay ng dragon, nang hihinayang na hindi nakapagdulot ng pinsala ang mga clay dog sa prinsesa,
at nangako na magpapadala ng buong pangkat sa susunod upang maiwasan ang kabiguan. Subalit, pinaalalahanan sila ng Duke na ang pagkamatay ng dragon ay nagbawas sa dami ng magagamit na materyal, kaya hindi nila maaaring sayangin ang mga nilalang na may mahikal na buhay. Naniniwala ang lalaki na ang pagiging matipid ay magpapahintulot na makatakas ang prinsesa, ngunit sinabi ng Duke na hanggat nasa teritoryo ng Westfeld ang mga target, magkakaroon ng sapat na pagkakataon para mahuli siya. Higit pang mahalaga, nais malaman ng Duke kung natagpuan na ba ang elf, kung saan sinabi ng misteryosong lalaki na hindi kailangang magmadali dahil malapit na niyang iharap ang ulo ng elf sa noble. Sa pag-alis ng lalaking nakasuot ng suit, lubos na nagagalak ang Duke sa pagkakataong ito na ilibing ang mga nakakairitang puppet ng mga Diyos at maghayganti sa pamilya ng Westfeld. Samantala, sa loob ng karwahe, nagtanong si Alan kay Liz tungkol sa isang kaibigan niyang panday na nakatira sa Granholm, isang lungsod malapit sa kanila. Nais ni Liz na hilingin sa kanyang kaibigan na gumawa ng bagong espada para kay Alan. Nagulat si Alan nang malaman ang tungkol sa mga border cities, habang iginiit ni Beatrice na mahusay ang kanilang kakilalang panday kahit hindi marami ang mga elf. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Liz kay Alan sa paglalagay sa kanya sa sitwasyong ito at inalok na ibigay ang espada bilang gantimpala. Pinahalagahan ni Alan ang regalo ngunit nagtataka kung dapat bang bumalik ang prinsesa sa kabisera. Inihayag niya na bukod sa pagiging kasama ni Beatrice, na ipaalam na rin niya ito sa kanyang ama. Pagdating ng gabi, nagtayo ng kampo ang grupo para matulog, at nag-alok si Beatrice na magsindi ng apoy, ngunit ginamit ni Alan ang kanyang mahika para magbigay ng apoy para sa lahat, na ikinagulat ng mandirigma. Pagod na pagod si Liz at nakatulog siya sa balikat ng kanyang kaibigan, na kinantsaw ni Beatrice na ayos lang dahil engaged sila. Ngunit malinaw na sinabi ni Liz na hindi na sila engaged at ayaw niyang matulog sa kandangga ng binata. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nakatulog siya sa balikat ni Alan, at napagtanto niyang ito ang kanyang unang sandali ng kapayapaan mula nang dumating siya sa planetang ito. Naalala niya na ang una nilang pagkikita ni Liz ay sa isang magandang gabi na may liwanag ng buwan. Sa araw na iyon, nakita niya si Alan sa isang balkonahe at nagpakilala, na nagpasimula ng pag-uusap tungkol sa kagandahan ng gabi. Dagdag pa niya, umaasa siya sa binata mula ngayon dahil engaged na sila, na ikinagulo ni Alan. Kinabukasan, dumating sila sa Granholm, na inilarawan ni Alan na napaka-aktibo na para bang hindi ito border town. Binanggit ni Beatrice na madalas dumaan ang mga bisita at mga lagalag sa ganitong uri ng lungsod dahil ito ay nasa hangganan. Pagdating nila sa bahay ng panday, mukhang wala roon ang elf. Nadiskubre ni Alan na hindi nakalak ang pinto, kaya pumasok ang mga babae at tinawag ang kanilang kaibigan na si Noel, habang humanga si Alan sa magandang gawa ng mga armas sa loob. Napasigaw si Liz nang makita niyang walang malay si Noel sa sahig, ngunit sinabi ni Beatrice na ito lang ang karaniwang malalim na pagtulog ng elf. Sa gayon, ginamaw ng santa ang kanyang kasama, at inihayag ng bodyguard na hindi kumakain, umiinom, o natutulog si Noel kapag siya ay gumagawa ng sandata, kaya siya ay nahihimatay sa pagod. Matagal nang sinabihan ng prinsesa ang panday na maghinay-hinay sa trabaho, ngunit hindi niya ito ginagawa. Sa puntong iyon, nagising ang panday at nakita ang kanyang mga kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit gusto niyang malaman kung sino ang lalaking kasama nila. Kaya't ipinakilala siya bilang si Alan, isa sa mga gwardya ni Liz, at hiniling niya sa elf na gumawa ng espada para sa kanya. Subalit, marami nang nakapilang mga order si Noel, kaya wala siyang oras para doon. Nabigo si Liz, at naintindihan ni Beatrice ang pananaw ng panday, kung saan nagreklamo ito dahil mayroon ng espada ang lalaking ito. Ipinaliwanag ni Alan na sira ang sandata, at nahiya ang elf na may nagnanais humawak ng sandata na kanyang dinisenyo na hindi marunong. Gayunpaman, nang damputin niya ang espada, natuklasan niyang ito ay itinulak sa sukdulan upang masira, na nagudyok sa panday na magbago ng isip at pumayag na gumawa ng panibagong blade. Tinanong niya si Alan kung nais niya ng isang espada na hihigit pa sa Sacred Sword, o simpleng ang pinakamakapangyarihang sandata na kanyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, iilan lamang ang may kakayahang gamitin ang ganitong kagamitan, at naniniwala si Noel na si Alan ay isa sa kanila. Dahil dito, walang dahilan si Alan para tumanggi, kaya naghanda si Noel na simulan ang gawain sa pamamagitan ng pagpapaalis sa lahat ng bisita. Naiwang mag-isa sa loob ng bahay, naalala ng elf na si Vanessa, isang panday na labis niyang minahal noong siya'y bata pa, at agad niyang ipinangako na gagawa siya ng sandata na hihigit sa Sacred Sword. Habang nagpapatuloy, umaasa si Liz na hindi masyadong mapapagod si Noel, at iminungkahi ni Alan na maghanap sila ng inn na matutuluyan habang hinihintay ang pagkakatapos ng espada. Sa malapit, isang babae ang nagpakilala at nangako na iuulat ang kanyang nasaksihan. Agad niyang sinabi sa lalaki sa suit na nakita ang saint kasama ang kanyang bodyguard at isa pang mandirigma, na ikinagulat nito dahil inaasahan niyang kasama lamang ng prinsesa si Beatrice.
Kaya naman, balak niyang imbestigahan ang sitwasyon. Samantala, sa isang kalapit na inn, tinanong ni Alan kung ano ang gusto nilang gawin sa mga araw na ito, at iminungkahi ni Beatrice na gawin niya ang kanyang matagal ng nais, mag-relax at huwag mag-alala. Gayunpaman, iminungkahi ni Liz na pumunta siya sa Adventurers Guild at ibenta ang mga bagay na nahulog mula sa dragon, na sa tingin ni Alan ay isang magandang plano para mabawasan ang bayarin sa hotel. Sa kanilang napagkasunduan, nagpa siya ang mga babae na maglakad-lakad sa syudad habang wala si Alan. Nang umalis ang binata, nagtaka si Beatrice kung talaga bang kayang hawakan ng dalawa ang sitwasyon, ngunit pinili ni Liz na huwag idamay si Alan. Di nagtagal, natagpuan ni Alan ang guild at ipinakita ang mga kaliskis ng dragon na kanyang nakuha, at natuwa ang receptionist na makakita ng ganitong bihirang kayamanan sa counter. Hindi sigurado sa gagawin, kinuha niya ang summon at dali-daling nakipag-usap sa manager, iniwan si Alan na walang hawak. Sinamantala ng lalaki sa suot ang sitwasyon at nilapitan si Alan, humihingi ng impormasyon tungkol sa mga kaliskis ng dragon na dala ng binata. Nakita ang kawalan niya ng kaayusan, tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero at nagpakilala ng maayos bilang si Horace, kasama ang kanyang kaibigan na si Mylena, isang bihirang Amazon na matatagpuan sa mga lugar na ito. Ipinaliwanag ni Horace na hindi siya nagsasawa sa pakikinig sa mga kwento ng mga manlalakbay, at nais niyang malaman kung nag-iisa bang nakuha ni Alan ang mga kaliskis ng dragon. Bilang tugon, ibinunyag ng bata na may tulong siya mula sa bida, at naakit si Horace sa palitan na ito. Subalit, bumalik ang attendant sa puntong iyon, inaangkin na natukoy na niya ang halaga ng mga kaliskis. Lumingon si Alan sa misteryosong lalaki, ngunit nawala na ito kasama ang kanyang kasama. Sa labas, sinabi ni Horace kay Mylena na hindi niya inaasahang ang lalaking kasama ng prinsesa ay magiging isang walang silbing tao na walang talento. Gayunpaman, may malakas na pag-ayaw ang Amazon sa batang lalaking iyon, sa kabila ng paniniwala ni Horace na hindi ito problema. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang trio sa pandayan ni Noel, umaasang tapos na ang espada. Ngunit muli siyang nahimatay sa sahig, pagkatapos na siya'y mapagaling, itinuro ni Noel ang pinakamakapangyarihang sandata na kanyang nagawa. Tinitiyak ni Alan na ang espada na kanyang hawak ay kahanga-hanga. Nais ni Noel na subukan agad ang sandata, ngunit sinabi sa kanya ni Liz na hindi siya palaging mag-aayos sa elf. Gayunpaman, pinili ng panday na sundan ang bata dahil tanging sa pamamagitan ng pagsusuri sa espada malalaman niya kung may kinakailangang mga pagbabago. Napansin ni Alan ang pagiging perpeksyonista ng dalaga at nagtataka kung bakit pinili niyang maging panday. Nagtataka siya kung bihira ba para sa isang elf na magtrabaho sa larangang ito, at nadama ni Alan na ito ay dahil sa natatanging talento ng kanilang lahi. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga duwende ay karaniwang mas angkop dito. Inamin ni Noel na siya ay pinalaki ng isang duwende at wala siyang ideya kung saan siya ipinanganak o kung sino ang kanyang mga magulang. Ang naaalala lamang niya ay ang pagiging nasa isang hindi pamilyar na lugar, paglalakad ng walang patutunguhan hanggang sa siya ay nailigtas ni Vanessa. Si Vanessa ay matyaga, madalas magkamali, at palaban. Hindi niya kailanman ninais na turuan si Noel kung paano gumawa ng espada, ngunit nanatili siyang isang mahalagang guro sa elf. Sa halip na tapusin ang kwento, nagpa siya si Noel na hindi na ito mahalaga at tumakas para iwasang ilantad ang kanyang sarili ng personal. Kaya sinamantala ni Horace ang pagkakataon na lumitaw muli, sinasabing nais niyang marinig pa ang mga kwentong tulad nito. Nang bumalik sila sa lungsod, nakadama si Alan ng kakaiba tungkol sa lalaking ito at sa Amazon, ngunit bago sila makapag-usap, minadali ni Noel ang binata para tapusin ang pagsubok sa espada. Pinag-aralan ni Noel si Horace at naniwala siyang kilala niya ang taong ito, ngunit agad niyang isinantabi ang ideya. Habang sila ay lumalayo, sinabi ng lalaki sa suit kay Mylena na malamang hindi nakialam ang binata sa kanilang mga gawain, kaya nakiusap siya sa Amazon na bantayan si Alan upang hindi niya matuklasan ang lihim. Bumalik sa mandirigma, sinubukan niya ang Sacred Sword, at matapos makipaglaban sa ilang mga hayop, natuwa siya sa talem. Kaya't kinuha ni Noel ang sandata at ipinakita ang kanyang kasanayan, na ang kakayahang makakita ng mga kondisyong hindi nakikita ng mga karaniwang mata sa ganitong uri ng sandata. Sa pag-aanalisa sa anggulo, bilis, at eksaktong postura ni Alan sa paghawak ng espada, kumpiyansa siyang ang kanyang pagtingin sa kanya bilang ang ideal na gumagamit ng Sacred Sword ay tama. Gayunpaman, naku-curious siya kung paano haharapin ng binata ang mas matinding halimaw. Kaya hinikayat niya itong magpatuloy sa landas na mas malalim pa sa kagubatan. Dumating sila sa isang lugar kung saan sinabi ni Noel na laging maraming halimaw, ngunit ito ay bakante, kaya inakala niyang natatakot ang mga ito sa presensya ni Alan. Subalit, sigurado ang binata na ang takot ay hindi sa kanya, kundi sa iba pang bagay na malapit lang. Binigkas niya ang isang spell upang alisin ang hamog, ipinakita ang isang malaking lobo na ikinatakot ni Noel, naalala niya na ito ang nilamon si Vanessa.
Nang harapin ito, nautal siya sa takot bago hiningi kay Alan na gamitin ang Sacred Sword upang tapusin ang mabangis na hayop. Bumalik tayo sa nakaraan ni Noel, kung saan sinusubukan niyang makuha ang atensyon ni Vanessa. Si Vanessa ay lubos na nakatuon sa kanyang propesyon. Sinabi ng elf na siya ay gutom, na ikinainis ni Vanessa, na kumunat ang noo sa isang tangkang pag-abala sa maliit. Subalit, lumipas ang oras at patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang panday, habang nakahanap naman si Noel ng makakain. Lumapit ang elf kay Vanessa at nagtaka kung paano niya nagagamit ang napakaraming iba't ibang kasangkapan, ngunit nanatiling tahimik si Vanessa. Nainis sa pagiging ignorado, nagpakalikot si Noel, binuhat ang isang malaking espada gamit ang kanyang mga kamay bago nawalan ng balanse at nahulog, natamba ang ilang mga bagay. Sa kabila nito, hindi pa rin niya nakamit ang items yung ninanais, kaya nagpa siya siyang umurong at umupo malapit sa duwende muli. Nagtataka si Noel kung ano ang kahanga-hanga sa pagpukpok sa espada buong araw, lalo na't ito ay nagre-resulta sa pagkakasakit dahil sa hindi pagkain o pag-inom ng ilang araw. Nang mapagtanto niyang hindi niya makakamit ang nais mula sa malayo, lumapit siya kay Vanessa, patuloy na tinatawag itong tanga dahil hindi marunong makipag-usap, ngunit kahit ang estratehiyang ito ay nabigo. Kinabukasan, natulog si Noel kahit saan sa bahay habang tuloy ang pagpukpok, hanggang sa itinigil ni Vanessa ang kanyang trabaho, ipinagmamalaki ang espada na kanyang nagawa. Sa pag-angat ni Vanessa sa espada na may ngiti, pinagmasdan ito ni Noel ng may interes. Pagkatapos nito, bumalik tayo sa kasalukuyang sitwasyon, kung saan iginiit ni Noel na patayin ni Alan ang halimaw, ngunit tinutulan niya ito dahil walang dahilan si Alan na gawin iyon sapagkat natutulog lang ang lobo sa isang sulok, malayo sa mga tao. Tumanggi siyang tumugon sa paghihiganti ng elf, kaya kinuha ni Noel ang espada at hinanap ang paghihiganti para sa kanyang sarili. Gayunpaman, binalaan siya ni Alan laban dito, na binanggit na ang nilalang na si Fenrir ay nagtataglay ng isang hadlang na nagpapawalang bisa sa anumang pag-atake sa ibaba ng isang partikular na antas. Halimbawa, ang espada na ito ay hindi man lamang makakagasgas sa halimaw, at sinabi ni Alan kay Noel na nauunawaan niya ito dahil hindi pa siya nakakagawa ng sandata na mas malakas kaysa sa Sacred Sword. Iniwan ni Alan ang desisyon sa elf, bumalik siya sa hotel at ipinaalam sa natitirang grupo tungkol sa malaking halimaw sa border zone. Naniniwala siya na may nagdala sa Fenrir sa lupaing ito dahil ito ay nakatago sa pamamagitan ng mahika, at may teorya si Alan kung bakit. Bago iyon, tinanong niya kung ibinunyag na ba ni Liz at Beatrice ang kanilang tunay na layunin, at naintindihan ng mga babae na hindi nila may tatago ang anumang bagay mula sa kanya. Inihayag ni Liz na mga 3 buwan na ang nakalipas, pinatay ang sikat na General Cyril, isa sa pinakamakapangyarihan sa kaharian. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit dinala ng mamamatay tao ang ulo ng general kasama niya. Maraming spells ang ginamit upang subukang malaman ang motibo, ngunit nananatili itong hindi alam hanggang sa ngayon. Ang hinihinalang salarin ay isang demonyo, dahil ang mga nilalang na ito ay gumagamit ng mahika na hindi nauunawaan ng mga tao. Gayunpaman, dahil hindi kilala ang mga demonyo sa pagpatay sa mga tao o pag-aalala sa politika, posible na siya ay kumikilos ayon sa utos ng iba pa. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, pinag-aaralan ni Liz at Beatrice ang kasong ito sa lungsod na ito, at pagkatapos ng ilang pagninilay, naniniwala si Alan na may hinala siya. Samantala, malapit sa hangganan, nagtataka si Mylene kung sino ang nakapag-alis ng pagkakakubli ng Fenrir, dahil hindi ito madaling gawin. Bilang resulta, naniniwala siyang nakaharap siya sa isang mas seryosong kaaway kaysa sa napagtanto ni Horace. Bumalik siya sa kanyang supervisor upang magulat sa kanyang gawain. Sinabi niya kay Mylene na siya ay gagawa ng hakbang sa lalong madaling panahon dahil tapos na ang kanyang oras sa lungsod na ito, kaya't kailangan ni Mylene na dalhin ang bungo ng elf at ng mga santo. Nang mapansin ni Horace na tila takot ang dalaga sa kahilingan, nagtaka siya kung paano ang isang kinatatakutang Amazon ay maaaring maging sensitibo. Isang magical servitude collar ang lumitaw sa dalaga, at malinaw na ipinahiwatig ng lalaki na hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Samantala, si Noel ay gumagawa ng mga bagong sandata at naalala ang komento ni Alan na depende sa kung paano mapapabuti ang kanyang espada, balang araw ay maaaring makasakit ito sa isang Fenrir. Gusto ni Noel na sabihin sa kanya ni Alan ang lahat ng alam niya tungkol dito, at pinag-iingat ni Alan ang elf na huwag maging pabaya sa kanyang ituturo sa kanya. Patuloy sa kanyang layunin, kumpiyansa si Noel na balang araw ay malalampasan niya ang Sacred Sword, ngunit ang kanyang pagod ay nagdulot sa kanya na muling makatulog. Pagkatapos, nanaginip si Noel tungkol sa Fenrir na umaatake sa kanyang tahanan, at siya ay naipit sa ilalim ng mga debris na nahulog mula sa kisame. Sinubukan ni Vanessa na labanan ng Fenrir, at inamin ni Horace na siya ay isang mahusay na panday, na problema para sa kanya dahil ayaw niya na may makagawa ng mga sandatang higit sa mga Sacred Swords. Sa puntong ito,
Umusad si Vanessa patungo sa lobo, ngunit nawasak ng kanyang magical shield ang kanyang espada, na nag-iwan sa kanya na walang depensa laban sa nilalang. Matapos harapin si Vanessa, sinalakay ng Fenrir ang elf, ngunit lumitaw si Akira at binaril ito ng kidlat. Kaunti lang ang epekto ng spell sa kanya, kaya umusad ang bida at tinaga siya ng kanyang espada, na nagtulak kay Horus na tumakas kasama ang halimaw. Sa pagtakas ng mga umaatake, binisita ni Noel ang katawan ng kanyang guro upang ipagluksa ang kanyang pagkawala. Sinubukan ni Akira na kumbinsihin siya na gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit nagtataka si Noel kung bakit mayroong espada ang bayani na kayang makasakit sa lobo samantalang si Vanessa ay wala. Di nagtagal, mahigpit na hinawakan ng batang elf ang sand at ang pinaghirapan ng kanyang guro na likhain at humagulgol sa harap ng kanyang katawan. Sa pagbubukang liwayway, nagising si Noel na nakakaramdam ng kakaibang gun at nakarinig ng ingay sa labas. Inakala niyang si Liz ito, ngunit si Alan ay nagsusuri upang makita kung hindi ba nisosobrahan ang panday sa kanyang pagtatrabaho. Tulad ng ipinangako, matapos ang mahabang araw ng paggawa, nakumpleto ng panday ang isa pang espada at bumalik sa kagubatan kung saan huling nakita ang Fenrir. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, hinarap ni Noel ang kanyang kalaban at itinaas ang espada para batasin ang hayop, ngunit narinig ng halimaw ang tunog ng espada at naunahan ng elf. Dumating si Horus at humanga na hindi nawala ng malay ang dalaga sa paghampas ng Fenrir. Sa wakas, inamin niya na hinahanap niya ang dalaga. Tinanong ng elf kung papatayin siya ng lalaki, tulad ng ginawa niya kay Vanessa, at nang marinig ang pangalan niya, kinamot ni Horus ang kanyang baba at naalala na pamilyar ang elf dahil siya ang kasama ng panday na duwende. Dahil dito, naramdaman ni Horus na ang pagpatay ng Fenrir sa guro at sa apprentice ay bahagi ng tadhana, ngunit pinagsikapan ni Noel na pigilan ito. Gayunpaman, nang sumugod siya sa lobo, tumalon ito sa kanya at hinampas siya ng kanyang paa. Nais ni Horus na magtanong ng isang huling katanungan bago lumunin ang elf. Gusto niyang malaman kung maglilingkod ba siya sa kanya dahil sayang ang kanyang napakalaking kakayahan sa tiyan ni Fenrir. Ang kaloob na ito ay kilala bilang Gromsite, o ang mata ng Sovereign Fairy. Mayroon lamang 5 kilalang at natatanging mga kaloob sa mundo, at ito ay isa sa mga iyon. Gayunpaman, nangako si Horus na babayaran ng panday sa parehong paraan na ginawa niya sa kanyang nasasakupang Amazon ngayon, sapagkat matapos wasakin ni Horus ang kanyang bayan, sinakop niya ang dalaga upang maglingkod sa kanya. Naharap dito, sinabi ni Noel na mas pipiliin niyang mamatay kaysa maglingkod sa lalaking ito. Kaya nang hinayang siya sa masamang desisyon ng dalaga at iniutos sa malaking lobo na patayin siya. Gayunpaman, bago dumating ang huling hampas, lumitaw si Alan at nailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Inamin ni Horus na mali ang kanyang pagtasa sa kakayahan ng binatang lalaki, ngunit naniniwala rin siya na hanggal para sa binata na talikuran ang kanyang pangunahing posisyon para makarating doon, sapagkat kung may mangyari sa prinsesa, mahihirapan siyang maabot ito sa tamang oras. Samantala, nakapasok na si Mylene sa kwarto ni Lee at Beatrice. Ngunit nang lapitan niya ang kama ni Prinsesa Liz, ito ay isa lamang gusot na kutson. Handa na ang dalawa para sa paghaharap at nagtago hanggang sa dumating ang Amazon. Bumalik kay Alan, tinuya niya ang kayabangan ng kaaway, na sinasabi na hindi niya inakala ang pagkatuklas ni Mylene. Alam ni Alan kung paano siya kumikilos at nagtayo siya ng isang harang sa paligid ni Liz na nag-aalis ng invisibility. Madalas nang maging target si Alan ng mga ganitong plano sa kanyang buhay kaya sanay na siya sa mga ito. Natawa si Horus na ikinwento ng binata ang kanyang inakalang nakaraang buhay, at nauunawaan niya na kahit na nabunyag si Mylene, hindi siya kayang talunin ni Beatrice. Nakipaglaban ang dalawang mandirigma para sa buhay ng prinsesa sa silid ng inn, ngunit sinabi ni Liz kay Beatrice na huminto bago niya lubusang kalabanin ang kanyang katunggali. Sinamantala ng Amazon ang pagkalito na ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang kalaban gamit ang kanyang siko, na nagpawala ng malay sa kanya. Dahil dito, nagkaroon si Mylene ng malinis na ruta para tapusin ang prinsesa, ngunit sa halip na gawin ito, nag-alinlangan ng Amazon hanggang sa mailigtas ni Beatrice ang kanyang kasama sa tamang oras. Si Alan, na nanunood ng labanan mula sa malayo, napansin na hindi kakailanganin ng dalawa ang tulong at ipinaalam kay Horus na ang kanyang tangkang pagpatay ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Horus na kontrolado niya ang sitwasyon dahil hindi masasaktan si Fenrir ng walang sacred sword. Bilang resulta, iniutos niya sa lobo na patayin ng mayabang na binata, at ang nakakatakot na presensya ng halimaw ay nagpabalik kay Noel sa mga nakaraang alaala ng kanyang trauma at napasigaw siya para kay Alan. Gayunpaman, madali lamang na binuksan ng ating bida ang isang butas sa katawan ng halimaw, na nagtulak kay Horus na tumakbo dahil sa napakalakas na puwersa. Hindi nagtagal, daladala ni Alan si Noel pauwi, sinamantala ang katotohanan ang elf ay lumabas matapos magpagaling. Mabilis na sumugod si Liz upang suriin ang kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad, maayos ang lahat,
ngunit nagalit si Noel nang magising siya at matuklasan na binubuhat siya ni Alan nang walang pahintulot niya. Kinabukasan, nalaman nila na napalaya si Mylene mula sa spell ng pagsupil ni Horace at dapat na makapag-usap ng malaya. Naniniwala si Beatrice na mas mainam na dalhin siya sa opisyal na paglilitis sa kabisera, samantalang naniniwala si Liz na hindi masama ang babae at mas gusto ang mas mapayapang resolusyon. Ipinagbigay alam ng bodyguard sa prinsesa na sinubukan ng Amazon na patayin siya, ngunit sinabi niya na hindi ito ang kanyang layunin. Sa anumang kaso, naniniwala si Liz na may naghihintay na taga-kanyang bayan kay Mylene, ngunit ipinaliwanag ng Amazon na nasunog ang kanyang bansa, na iniwan siyang walang-wala, walang kasama, at walang mapupuntahan. Naalala ni Noel na siya ay nailigtas ni Vanessa sa puntong ito, at matapos magtanong ng pangalan, inalok ng panday na duwende na dalhin ng elf sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal, sa isang sandali ng empatiya, pinutol ng panday na elf ang mga tali ng Amazon at pinalaya siya, hinihiling sa babae na manirahan sa kanyang tahanan. Ipinahayag ni Beatrice na maaaring umatake ang babaeng ito kay Liz anumang oras, ngunit naniniwala si Noel ng iba, at kung mangyari iyon, marahas na mapaparusahan si Mylene. Dahil dito, naantig si Amazon sa suportang natanggap niya mula sa estrangherong ito at nagsimulang umiyak. Naniniwala si Beatrice na masyado siyang mahigpit sa babae, ngunit talagang umiiyak ito ng mga luha ng kagalakan. Bilang resulta, nakilala ni Alan na nalutas na ang kasalukuyang problema. Pagkatapos, sa kalaliman ng gabi, nagbalik siya mag-isa sa kagubatan at nagsagawa ng malakas na spell. Samantala, malayo sa pagiging sigurado na nakaiwas siya sa kamatayan, nagtataka si Horace kung sino ang binatang may ganitong kahusay na talento. Sa kanyang pagbanggit, binigkas ni Alan ang spell sa eksaktong mga koordinado kung saan naroon ang matandang lalaki. Nakaapekto ang mahika sa lalaki, na nagdulot ng bitak sa daan. Kasunod nito, lumapit ang isang nakakatakot na nilalang sa lalaki ng mahinahon. Pumasok si Alan sa puntong iyon upang magtanong ng ilang mga katanungan, ngunit lumilitaw na may nauna nang dumating. Pagkatapos ay bumalik ang nilalang sa Count of Westphalt, na ipinaalam sa kanya na pinatay niya si Horace upang pigilan ang pagtagas ng kaalaman. Ayon sa Duke, ito ang pinakamababang aksyon na maaaring gawin dahil ang mga demonyo lamang ang may kagagawan. Ibinahagi ng kanyang anak na gumawa ng palabas ang mga demonyo upang iwasang patayin ang santo o ang elf. Sa huli, lumalabas na hindi sila kasing husay ng kanilang ipinapangako. Inanunsyo ng demonyo ang kanyang sarili at ipinahayag na siya ang bahala sa prinsesa at sa elf. Sinabi ng lalaki na siya ang mag-aalaga sa bayani ng arsobispo, ngunit hiniling ng kanyang anak na manatili kasama ang arsobispo. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kasing bigo ng kanyang kapatid at kaya niyang hawakan ang sitwasyong ito. Si Prinsesa Rhys ay naglalakbay kasama ang kanyang tito at ang royal entourage nang bigla silang salakayin ng pangit na lumilipad na mga halimaw. Ang mga gwardya na may helmet na yari sa lata ay walang laban sa malalakas na halimaw. Hiniling ng tito ni Rhys na manatili siya sa loob ng karwahe habang siya ay lumalabas upang labanan ang mga halimaw na ito. Napansin ni Rhys na maraming halimaw ang kumakain sa kanyang mga bodyguard nang magpas siya ang isa sa mga halimaw na batiin siya at basagin ang salamin na nagpadala sa kanya sa ilalim ng upuan. Walang paraan para protektahan ang sarili, wala siyang magawa kundi sumigaw. Sinilip ng halimaw sa loob upang alamin kung ano ang ingay ng ito ay sumigaw sa sakit ng saksakin ito ng tito sa likod. Ngunit tumanggi ang halimaw na basta nalang mamatay ng walang laban at bumaling para laslasin ang tiyan ng tito, ibinuhos ang kanyang bituka. Tiningnan ng tito ang kanyang pamangkin sa huling pagkakataon bago siya kinuha ng halimaw na sinusubukang kainin siya ng buhay, ngunit pinigilan ng makapal niyang metal armor ang matalim na ngipin ng halimaw. Ginamit ng tito ang natitira niyang lakas upang saksakin muli ang halimaw na nagresulta sa kanilang parehong pagkahulog sa ilog sa ilalim ng matarik na bangin. Natigilan sa takot si Rhys at nanatiling ganoon. Sa kasalukuyan, sina Alan, Rhys, at Beatrice ay pumasok sa isang mapayapang nayon. Abala ang mga taga-nayon sa paghahanda para sa pista ng pagbabalik ng mga espiritu kung saan kanilang sinalubong ang mga espiritu ng kanilang yumaong mga ninuno. Sa kabila ng pagiging pinakaarmado at pinakamalaki sa sukat, si Beatrice lamang ang mahigpit na nakakapit sa kanyang espada, takot. Sumali ang isa pang taga-nayon at ipinaliwanag na wala silang dapat ipag-alala dahil ang ginagawa lang nila ay magbihis bilang mga multo at sumayaw. Nagtawang mahina si Beatrice, sinusubukang takpan ang kanyang pagkapahiya. Biglang nagtanong si Rhys sa mga taga-nayon kung may kilala silang nagsusuot ng silver armor, dahil may narinig siyang paglalarawan tungkol sa isang taong ganito sa nayon. Naguluhan ang mga taga-nayon at humingi ng paumanhin dahil wala silang kilalang ganitong tao. Nadismaya si Rhys, hindi makahanap ng misteryosong lalaki, at nagtataka si Beatrice kung ang pag-iral ng lalaking ito ay tsismis lamang. Naalala ni Allen na habang naghahanap sila, nasa bahay pa sila ni Noel.
Wala ring impormasyon ng Adventure Guild. Naalala ni Noel na may narinig siya mula sa isang regular na kliyente niya na isang adventurer tungkol sa isang multo na lumilitaw sa isang nayon, umano'y mula sa royal family. Biglang nagbago ang anyo ni Noel, at pinag-usapan niya ang isang multo na may galit na nagmula sa pang-aapi ng royal family. Nagsusuot ito ng silver armor na may mga talsik ng dugo at lumalakad sa sementeryo gabi-gabi. Nainis si Beatrice sa katawa-tawang paliwanag na ito nang biglang may malakas na kalabog na yumanig sa buong lugar. Si Beatrice ang unang tumalon at sumigaw na parang batang 6 na taong gulang. Napagtanto niyang siya lang ang sumisigaw at tumigil para umubo, ngunit alam nating lahat na hindi niya may tatago ang kanyang pagkapahiya. Habang pilit niyang ipinaliwanag na hindi siya natatakot, nag-isip si Reese sandali bago iminungkahi na dapat nilang puntahan ang nayong ito at magsiyasat. Nagulat ang lahat, at sinabi ni Allen na hindi nila maaaring balewalain ang posibilidad na marunong ang royal family na buhayin ang mga patay. Dahil dito, binisita nila ang nayong ito ngayon, pinaalalahanan sila ni Allen na nabanggit ni Noel ang isang sementeryo at iminungkahing tingnan ang libingan. Pumasok ang tatlo sa nakakatakot na hitsurang sementeryo. Madilim na, at ayaw magpabeya ni Beatrice kaya hinugot niya ang kanyang espada. Narinig nila ang kaluskos ng mga palumpong sa likuran na ikinagulat nila. Lumingon sila at nakita ang isang lalaking walang iris, tulala. Kinilala agad nila ang lalaki bilang ang taong nakausap nila kanina. Dinala sila ng lalaki sa bahay ng pinuno ng nayon upang sila ay magtanong ng ilang katanungan. Tinanong ni Allen kung ano ang ginagawa niya sa sementeryo. Sumagot ang lalaki na siya ay dumadaan lang nang makita niya sila roon, kaya nagpa siya siyang tumigil. Nagsasalita siya sa masiglang paraan at di nagtagal ay umalis na. Naupo ang tatlo kasama ang pinuno ng nayon, na nagsabi sa kanila na wala siyang naririnig na chismis tungkol sa isang multo na may silver armor. Inalok niya sa kanila ang kanyang bahay para magpalipas ng gabi dahil kinabukasan ay pista. Nang gabing iyon, nanaginip si Reese tungkol sa kanyang tito, na itinuring niyang ama at madalas niyang tawaging ama. Naalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na sa bawat sitwasyon, ang paniniwala sa mga tao ang pinakamahalaga, dahil ang paniniwalang iyon ay nagiging koneksyon na nag-uugnay sa kanila. Nagising si Reese na may epapanya at naglakad papunta sa bintana kung saan nakita niya ang isang knight sa silver armor. Tinawag niya ito sa pag-aakalang ito ay ang kanyang tito at sinundan ito sa sementeryo, kung saan bigla itong naging eksena mula sa Walking Dead habang ang mga katawan ay gumagapang palabas ng kanilang mga libingan at omanosong lumalapit kay Reese. Ginawa ni Reese ang kanyang pinakamagaling, siya ay sumigaw. Bigla siyang ginaisin ni Allen, na dumating para tingnan siya matapos niyang marinig ang kanyang pagsigaw. Mukhang nagkakaroon siya ng bangungot, nang mapagtanto na ito ay isang panaginip lamang, niyakap niya si Allen. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao bago sumikat ang araw na nakasuot ng iba't ibang mga costume ng Halloween at sumasayaw sa paligid ng isang malaking bonfire. Samantala, nananatili ang tatlo sa isang tabi na nagtataka kung paano ipinagdiriwang ng mga taga-nayon ang mga patay na sa ibang paraan ay ituturing na tabbo sa kanilang kaharian. Pabirong sinabi ni Allen na bilang isang knight ng kaharian, bakit hindi niya ito pinipigilan? Agad na sinagot ni Beatrice na dahil hindi naman ito nagdudulot ng problema sa kahit kanino, ayos lang ito. Napansin ni Allen na mukhang stress si Reese ngunit hindi na siya nagsalita. Biglang lumapit ang lalaki mula kanina at hinikayat din silang sumayaw. Magalang na tumanggi si Reese, sinabing nais niyang magpahinga, ngunit hinikayat sina Allen at Beatrice na mag-enjoy. Ginamit ni Allen ang kanyang Ultra X-ray Magic Eyes upang hanapin ang anumang nagbabadyang panganib. Matapos masigurado na ligtas ito, tumakbo si Allen upang sumali, at sumunod si Beatrice. Samantala, nanatili si Reese ngunit hindi nagtagal ay nakakamoy siya ng isang amoy, at may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita ang isang knight sa silver armor na naglalakad palayo sa gitna ng mga taga-nayon na nakabihis bilang mga multo. Agad siyang tumakbo, dumaan sa karamihan patungo sa gubat. Muling naamoy niya ito at tumingala para makita ang kanyang tito na nakatayo sa malayo. Ang amoy ay nagmumula sa kanya, na mangyayari kung hindi ka maligo ng ilang araw. Sinabi niya na mapanganib ang paghabol sa kanya ng mag-isa. Tinawag niya itong ama, at ipinaalala nito na siya ay kanyang tito. Sinabi niya na matapos siyang mawala, isang operasyon sa paghahanap ang isinagawa ngunit hindi siya natagpuan. Tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa sa buong panahong iyon. Inamin niya na kinamumuhian niya ang royal family, nagtago siya mula sa royal family upang makapaghiganti dahil sinubukan ng ama ni Reese na alisin siya. Ipinaliwanag niya na tina-target ng hari ang mga buhay ng mga taong may likas na mga regalo. Kasama dito ang mga taong may kapangyarihan na talunin ang dragon, ang kapangyarihan na lumikha ng walang katulad na mga armas, ang kapangyarihan na doblehin ang lakas ng mga sundalo at magdala ng luwalhati sa bansa, ang kapangyarihan na basahin ang anumang regalo, at sa wakas, ang kapangyarihan ni Reese bilang isang saintess.
Dahil ang mga kapangyarihang ito ay may potensyal na wasakin ang kaharian. Iniisip ng ama ni Rhys na ang mga taong may mga kapangyarihan, na kilala bilang mga puppet ng mga Diyos, ay sinasabing magdudulot ng kapahamakan sa utos ng mga Diyos. Inilahad ng tito ang kanyang kamay at sinabing nais niyang iligtas si Rhys at hiniling sa kanya na sumali sa kanya sa pagtalo sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tumanggi si Rhys at sinabi na naniniwala siyang kung sila ay makakapag-usap, makakarating sila sa isang pagkakaunawaan at inulit ang sinabi nito sa kanya minsan tungkol sa paniniwala sa iba. Bigla na lang lumutang si Uncle habang nakangiti ng nakakatakot at sinabing hindi masasayang ang katawan niya. Hinugot niya ang kanyang espada at inatake siya, ngunit napigilan ito ni Allen na dumating sa tamang oras. Nakilala ni Uncle si Allen, ang dating nobyo ni Rhys na walang kwenta. Hiningi ni Allen na ibalik sa kanila si Uncle Alfred. Ginamit ni Allen ang Parallel Paradox, spell break sa Uncle. Bigla, naputol ang mga spell strings na kumokontrol kay Uncle, at bumalik siya sa kanyang katinoan. Ngunit, pinakiusapan niya silang lumayo at sinabing patay na siya. Nagsisi siya sa mga nasabi niya kay Rhys at nanghinayang sa pag-atake kahit hindi ito sa kanyang kagustuhan. Nilinaw niya na hindi ang hari, kundi ang mga demonyo ang problema, ngunit totoo ang galit niya sa kanilang angkan dahil mula pagkabata, marami nang nagtangkang maghasik ng hidwaan sa pagitan ng magkapatid dahil sa inggit. Ayaw niya sa mga kadena ng pagiging hari, kaya iniwan niya ang kanyang posisyon at nagsimula muli mula sa wala. Naging vice-kapitan siya ng Premier Knight Squadron. Inamin niyang si Rhys lang ang nagdala sa kanya ng kaligayahan. Hinarap niya si Allen at hiniling na alagaan si Rhys para sa kanya. Sinabi niyang mabuti si Rhys ngunit padalos-dalos din. Inamin ni Allen na iyon na talaga ang plano niya, nasiyahan, hinamon niya si Allen sa isang huling spar. Pumayag si Allen sa kabila ng pagtutol ni Rhys, ipinaliwanag ni Allen na ipinagkatiwala sa kanya ni Uncle si Rhys, kaya nais niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pangakong iyon. Pinuri ni Uncle si Allen sa kanyang talino at binalaan siya na sa sandaling iyon, hindi siya bangkay kundi isang lalaki, isang knight, at isang ama. Nagsimula silang maglaban at ipinakita ang kanilang kahusayang maglaban. Sa gitna ng laban, ipinaalala ni Uncle kay Allen na return ng Spirits Festival, kung saan naghahalo ang mga buhay at patay, isang panaginip ng isang gabi lamang. Isang pagkakataong sumayaw kasama ang mga hindi na muling babalik. Habang nagpapatuloy ang laban, naalala ni Rhys ang isa pang alaala kasama ang kanyang uncle. Tinanong niya kung talagang malakas ba siya at kung poprotektahan siya nito sa mga nakakatakot na halimaw. Nangako ang kanyang uncle na poprotektahan siya hanggang may dumating na mas malakas pa sa kanya. Umiiyak siya, at bigla na lang umulan na parang sumasabay ang mga ulap sa kanyang pag-iyak. Oras na para umalis si uncle, sa paraan ng kanyang pagkahiga sa lupa, mukhang natalo siya sa laban. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapalungkot kay Rhys ngunit inamin niyang panatag na ang kanyang loob ngayong alam niyang may magpoprotekta sa kanya. Inamin din niyang tuwing tinatawag siyang ama ni Rhys, nadarama niya ang kasiyahan. Sinubukan niyang magpakatatag sa tuwing ginagawa ito ni Rhys, ngunit alam niyang mahirap itago ang kanyang kasiyahan. Hinawakan ni Rhys ang kanyang kamay at sinabing mahal niya ito, tinawag siyang ama sa huling pagkakataon. Nang mahinang boses, hiniling ni Uncle kay Lyde na hanapin ang kanyang kaligayahan, at pagkatapos ay muling pumanaw. Labis na umiyak si Rhys, bumalik silang dalawa sa nayon, at hindi nagtagal ay tumigil na ang ulan. Nakatayo si Allen, malalim ang iniisip, nang lumapit sa kanya ang punong nayon at tinanong kung kailan niya napansin. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Allen na alam niya mula sa simula na patay ang mga tao sa nayon at siya ang kumokontrol sa kanila. Tinanong ng punong nayon kung bakit hindi nakialam si Allen. Inamin ni Allen na maaaring mamuhay ang mga patay kasama ng mga buhay sa nayon, ngunit mapayapa ang lugar. Inihayag ng punong nayon na siya rin ay isang demonyo, ngunit hindi ito ikinabahala ni Allen at sinabi na ang pag-aakalang masama ang bawat demonyo dahil lamang sila ay mga demonyo ay pagiging musmos. Noon ay muling lumabas ang mga zombie mula sa lupa at naglakad patungo sa kanya, at napagtanto ni Allen na baka hindi na angkop ang kanyang sinabi sa kanila pagkatapos ng lahat. Nais ng punong nayon na gawing kanyang tau-tauhan si Allen at kaya nagpadala siya ng mga bangkay upang magapi ito. Ginamit ni Allen ang kanyang mahika upang putulin ang mga gapos at neutralisahin ang kontrol ng demonyo sa mga patay. Hindi pa tapos si Allen, hinugot niya ang kanyang espada at ginamit ang World End, 2 with 1 stroke move para hatiin sa dalawa ang demonyo at ang mga bangkay, sa wakas binigyan sila ng daan para makatawid. Iniwan ng demonyo ang isang kristal na kinuha ni Allen. Samantala, sa Royal Palace, hindi natuwa sina Haring Brett at ang hari na nabigo ang kanilang tao-tauhan, isang demonyo, kahit na tinulungan nila ito. Pinaalalahanan ni Kurt si Brett na hindi makakasagabal sa kanilang plano ang pagtakas ng isang babae. Hawak na nila ang ulo ng arsobispo, nagsimula sina Rhys, Allen, at Beatrice sa isa pang paglalakbay, at ipinangako ni Beatrice na bilang isang knight, lagi siyang nasa tabi ni Rhys.
Ikinatuwa ito ni Reese at nagpasalamat siya kay Beatrice sa pagiging suportado. Tinitigan ni Allen ang kristal na nakuha niya at napagtanto niyang ito ay si Brett. Napagtanto rin niya na ang ulo ni Uncle ay inilagay sa katawan ng general na nawalan ng ulo. Biglang kumislap ang high-tech hologram producing makeup box ni Reese. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang mensahe na nagsasabing bumalik na si General Cyril, na ikinagulat ng lahat. Naalala ni Brett ang araw na nawala ang kanyang ina at nawala ang liwanag sa mga mata ng kanyang ama. Walang anumang palakaibigang emosyon nang tumingin muli ang kanyang ama sa kanya, at natakot si Brett. Isang araw, lumapit siya sa kanyang ama na may dalang magandang bato ngunit napakalamig ng tugon ng kanyang ama na hindi maiwasang masaktan si Brett. Tinawag siyang kabiguan ng kanyang ama at nagulat siya sa pagsabog ng kanyang ama. Narinig niya ang mga katulong na pinagtatawanan siya kaya nagpa siyang tumakbo patungo sa kanyang ligtas na lugar para ilabas ang kanyang damdamin. Lumapit ang kanyang kapatid upang aliwin siya ngunit tinanggihan niya ito. Sa kanilang mga susunod na taon, naisip niya na tinutokso siya ng kanyang kapatid tulad ng ginawa ng kanyang ama. Tinawag siya ng kanyang ama na isang kabiguan ng anak ngunit napagtanto niyang hindi siya isang kabiguan. Bigla siyang nagising ngunit nagalit siya na ipinaalala ng kanyang panaginip ang kanyang malupit na nakaraan. Bumangon siya sa kanyang kama at nagtungo sa throne room upang batiin ang kanyang ama ngunit tumawa lang ang kanyang ama sa isang mensaheng natanggap niya lang. Sinabi niya kay Brett na maaari na silang magsimula ng kanilang paghihiganti sa kaharian at sa mga Diyos na nagdala sa kanila ng kamalasan habang sinusunog niya ang kaharian. Napagtanto ni Brett na siya lang ang karapat-dapat at may kakayahang mamuno sa kaharian. Nagchichismisan ang mga mamamayan ng kaharian, at nabalitaan ito ni na Captain Edward at Clark, ang kanyang sundalo, habang nagpapatrolya sa mga kalye. Napagtanto nila na ang balita tungkol sa pagbabalik ni General Cyril sa buhay ay nagdudulot ng kaba sa mga mamamayan. Nag-aalala si Clark na mabilis kumalat ang chismis at iniisip ni Captain Edward na ito'y sinadyang hakbang para pag-unjukin ang mga tao. Nagtataka si Clark kung iniisip ba ni Captain Edward na peke ang general. Sinabi sa kanya ni Captain Edward na hindi siya nag-aalala kung peke man ang general o isang multo at pinaalalahanan niya si Clark na dapat nilang pigilan ang sinumang magdala ng pinsala sa kaharian. Pinaalalahanan niya si Clark na kung buhay pa si General Cyril, iyon ang kanyang gagawin. Napagpasyahan nila na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanyang kalooban sa kanyang kawalan at sumang-ayon si Clark habang ipinagpatuloy nila ang kanilang pagpapatrolya. Pumasok sila sa isang eskinita at biglang may lumabas na nakatakip na figura mula sa katabing eskinita. Binunot ni Clark ang kanyang espada, nagtataka kung sino ang sumusubok na umatake sa kanila ngunit inalis ng tao ang takip sa kanyang ulo at nakilala ni Captain Edward ang arsobispo. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng arsobispo sa ganitong lugar nang walang kasamang bantay at ipinaalam sa kanya ng arsobispo na may impormasyon siyang para lamang sa kanyang mga tainga. Hiniling ng arsobispo kay Captain Edward na sumama sa kanya at matapos ang sandaling pag-aatubili, pumayag si Captain Edward. Nagulat si Clark na gusto ni Captain Edward na sumama mag-isa sa obispo ngunit tiniyak sa kanya ng kapitan na hindi siya masasaktan dahil hindi siya papasok sa labanan. Ipinaalam niya kay Clark na ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagkuha ng impormasyon ngunit ayaw pa rin ni Clark na sumama siya sa arsobispo ng mag-isa. Muli siyang tiniyak ni Captain Edward na huwag mag-alala dahil babalik siya ng buo. Hiniling niya kay Clark na bantayan ang lahat sa kanyang pagliban at sinundan niya ang arsobispo pababa sa eskinita. Habang emosyonal na pinapanood ni Clark ang pag-alis ng kapitan, pagkatapos ng ilang sandali, ipinaalam ng arsobispo kay Captain Edward na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nagulat si Captain Edward na dinala siya ng arsobispo sa training ground at nagtaka siya kung bakit siya dinala roon. Ipinaalam sa kanya ng arsobispo na natapos na niya ang kanyang papel at bigla itong nawala. Luminggalinga si Captain Edward ngunit wala siyang makita. Biglang lumitaw si Craig sa likuran niya at handa nang saksakin siya sa likod, ngunit naramdaman ni Captain Edward ang presensya nito at nabunot niya ang kanyang espada sa tamang oras upang ipagtanggol ang sarili. Pinuri ni Captain Edward ang pagsisikap ni Craig na sorpresahin siya ngunit sinabi niya rito na imposible iyon dahil sa kanyang matinding uhaw sa dugo. Natuwa si Craig na makitang hindi nagbago si Captain Edward ngunit hindi nagulat si Captain Edward na magsimula si Craig ng isang sparring session nang walang paunang abiso sa kanyang sparring partner. Napagtanto ni Captain Edwards na hindi niya nakaharap si Craig mula nang ilibing ang kanyang asawa at nagtaka siya kung bakit bigla siyang gustong makipagkita sa kanya sa ilalim ng mga kainahinalang kondisyon. Ipinahayag ni Craig na siya ay hanggal dahil hindi niya napagtanto na ang arsobispo ay kabilang na sa kanila ngayon. Nagtaka si Captain Edward kung ano ang ibig sabihin yun ngunit hindi binigyan siya ni Craig ng oras para pag-isipan ito. Inatake siya ni Craig ngunit itinaas niya ang kanyang espada upang harangin ang atake, nagtataka kung ano ang ginawa ni Craig sa arsobispo. Naramdaman ni Craig ang nostalgia dahil naalala niya ang bilang ng beses na nagtalo sila ng espada tulad nito.
Ipinahayag ni Craig kay Captain Edward na, hindi tulad ng kanilang mga nakaraang sparring sessions, hindi na niya kailangan ng espada na ikinagulat ng kapitan. Si Brett ay nakasakay sa isang karwahe at naalala niya ang araw ng libing ng kanyang ina. Noong araw na iyon, tinanong ni Brett kay Allen kung bakit natutulog ang kanilang ina at ipinaliwanag ni Allen na ito ay dahil nawala na ang kanyang buhay. Nagtaka si Brett kung bakit ito nawala at sinabi sa kanya ni Allen na ito ay dahil lahat ng tao ay darating sa punto na mawawala ang kanilang buhay. Umiiyak si Brett bilang pagluluksa sa kanilang ina at hinawakan ni Allen ang kanyang kamay upang subukang aliwin siya ngunit hindi ito gaanong nakapagbigay ng ginhawa. Nalaman ni Allen na hindi makatulog si Brett ngunit tinanong niya si Allen kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang kabiguan. Nagtaka si Allen kung bakit niya nais malaman ang kahulugan at tinanong siya ni Brett kung iniisip ba niyang siya ay isang kabiguan. Sinabi ni Allen na hindi niya iniisip iyon at sinabihan siyang huwag pansinin ang walang kabuluhang paghuhusga ng mga tao tungkol sa kanya. Sinabi ni Brett na nagsisinungaling siya ngunit pinanindigan ni Allen na hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ni Brett na siya ay sinungaling dahil tinawag siya ng kanilang ama na isang kabiguan. Makalipas ang ilang taon, pinuri ni Craig si Brett sa pagiging matatag dahil hindi niya inaasahang siya ang unang magiging makapangyarihan. Tinanggap niya si Brett bilang tunay niyang anak ngunit bumaling siya kay Allen at sinabihan itong umalis dahil siya ay isang kabiguan. Bagaman nalungkot si Brett para kay Allen na tinawag na kabiguan, natagpuan niya ang ginhawa sa pagtanggap sa kanya ng kanilang ama. Noong mga teenager sila, nagalit si Brett kay Allen sa pagtanggap nito sa pangalang kabiguan ngunit binati ni Allen siya dahil nagbunga ang kanyang pagsisikap. Nainis si Brett dahil palaging kumikilos si Allen na parang walang mali kahit na may magsabi ng masama tungkol sa kanya. Napagpasyahan niya na hindi angkop si Allen na magmana ng pangalan ng Westfeld kaya't itinuring niya ang sarili bilang tagapagmana. Tiwala si Allen na magiging maayos si Brett bilang tagapagmana ng pamilya ngunit pinayuhan niya itong huwag pumili ng maling landas. Lumabas si Brett mula sa kanyang pagbabalik tanaw at nagtataka siya kung bakit niya naalala ang mga nakaraang pangyayari. Lumitaw ang demonyo sa kanya upang ipaalam na ayon sa plano ang mga pangyayari. Tinanong ng demonyo kung paano ang sitwasyon sa kanyang panig at sinabi ni Brett na nagawa niyang iliga si Edward gamit ang arsobispo bilang isang piyon. Nainis ang demonyo dahil may kakayahan si Captain Edward na mag-neutralize ng iba pang mga kakayahan sa loob ng isang metrong radius, na ginagawa siyang halos hindi matatalo sa labanan. Sigurado ang demonyo na makikialam si Edward sa kanilang plano na magiging problema, ngunit tiniyak sa kanya ni Brett na hahawakan ni Craig si Captain Edward. Ipinabatid ni Brett sa demonyo na maaari nilang ilunsad ang kanilang plano gamit ang kanyang espesyal na kakayahan nang hindi nababahala sa kakayahan ni Edward. Nagtataka si Brett kung magiging maayos ba ang mga bagay sa dulo ng demonyo dahil nabigo ang lahat ng kanyang naunang mga pagtatangka. Lumitaw ang isa pang demonyo upang ipaalam sa demonyo na lumitaw na ang bayani. Nagpasya ang mga demonyo na sumama sa Premier Knight Squadron habang pinapahiram si Brett ng ilan sa kanilang lakas para hindi siya mabaygo. Nangako si Brett na walang pagkakamali sa kanyang dulo sa pagkakataong ito dahil hindi na siya kabiguan. Sinabi ni Akira kay Sarah na manatiling malapit sa kanya para hindi siya mawala sa karamihan at nagpasya si Sarah na kumapit ng mahigpit sa kanya. Sinabi ni Akira kay Sarah na hindi niya siya iiwan kaya hinawakan niya ang kamay nito para maramdaman niyang ligtas siya. Nangako siyang dalhin si Sarah sa isang lugar kung saan maaari siyang manatili ng mapayapa kapag hamupa na ang mga bagay. Pinangunahan ni Akira si Sarah sa pamamagitan ng karamihan nang hindi napansin na may isang demonyo ang sumusunod sa kanila. Pumunta siya sa isang liblib na lugar at tinanong ang mga demonyo kung hanggang kailan nila balak maglaro ng taguan. Sa wakas ay nagpakita ang mga demonyo at ipinaalam ni Akira sa kanila na ang kanilang pagkauhaw sa dugo ang nagbigay sa kanila ng layo. Natuwa ang mga demonyo dahil pinadali nito para sa kanila na puksain siya ngunit tiwala siyang hindi nila siya matatalo. Inamin ng mga demonyo na hindi sana nila siya matatalo kung mag-isa lamang siya. Habang nagtataka si Akira kung aatakehin ba ng mga demonyo ang isang batang babae, ipinaalam sa kanya ng demonyo na mali ang kanyang pagkakaunawa. Inactivate ng demonyo ang magic sigil kay Sarah at sinabi sa kanya na ang bawat isa mula sa nayong iyon ay may sigil katulad ng kay Sarah. Nagtataka ang demonyo kung mananatili siya sa tabi ng bata habang ito ay sumasabog, o tatakbo ba siya para sa kanyang buhay matapos niyang ipaalam na sisubog si Sarah kung tatamaan siya ng fireball. Nagtataka ang mga demonyo kung ano ang gagawin ng bayani habang itinutulak siya palayo ni Sarah, umaasa na tatakbo siya. Tumanggi si Akira na tumakbo dahil ang isang bayani ay hindi dapat tumakas, at binitawan ng mga demonyo ang kanilang fireball spell. Napansin ng mga knights na namumutla si Clark at ipinaalam niya sa kanila na nag-aalala siya kay Edward. Tiniyak ng mga knights na magiging maayos si Edward ngunit biglang lumitaw ang isang demonyo. Sinabi ni Clark sa mga knights na huwag umatake dahil alam niyang hindi sila mananalo laban sa demonyo at nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin sa ganoong mapanganib na sitwasyon.
Inamin ng demonyo na wala siyang galit sa kanila at nagpasya siyang sabihin sa kanila ang katotohanan ng mundo. Samantala, nakatayo sina Arsobispo at General Cyril sa isang balkonahe upang magbigay ng talumpati sa mga tao. Kinokontrol ni Brett si General mula sa likod ng mga eksena habang sinasabi niya sa mga tao na malapit na niyang ibunyag sa kanila ang katotohanan ng mundo. Ipinaalam ng Arsobispo sa kanila na sila ay niloko dahil ang kanilang mga regalo ay hindi mga biyayang dapat ipagdiwang. Sinabi ng Arsobispo sa kanila na sila ay mga alipin ng mga Diyos dahil ipinataw sa kanila ang kanilang mga regalo sa halip na bigyan sila ng kalayaan sa pagpili. Galit siya na kinokontrol sila ng mga Diyos tulad ng mga puppet, ngunit ipinaalam niya sa kanila na ang tanging paraan para makalaya sila ay ang isuko ang kanilang mga regalo. Sinabi ng Arsobispo sa kanila na palayain ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga Diyos, ngunit nag-aatubili ang mga tao dahil sa mga abilities na ibinigay sa kanila. Habang lumalabas si General Cyril kasama si Brett sa balkonahe upang linawin ang anumang pagdududa ng mga tao, itinuro niya ang isang mahiwagang dragon na magiging malaking asset para sa kanila. Ipinabatid ni General Cyril sa mga tao na ang nilalang na ito ay may lakas ng 1,000 sundalo na walang kahinaan, at naniwala ang mga tao dahil nasubukan nila ang mga kakayahan nito. Nagtataka ang mga tao kung ang isang nilalang lamang ang makakabawi para sa kanilang mga kakayahan, at ipinaalam ni Brett sa kanila na ang kanyang kapangyarihang marionette ang magpupuno doon. Ipinaliwanag ng Arsobispo na ang marionette ay maglalabas ng mga latent na kakayahan na magpapalakas sa mga tao ng higit pa kaysa dati. Sinabi rin ng Arsobispo sa kanila na ang mga Regalong ilalabas ng marionette ay mga Regalong pamilyar na sa kanila na magagamit nila para magpasimula ng bagong panahon. Unti-unting nakikita ng mga tao ang benepisyo ng kapangyarihan ni Brett at nagtataka sila kung ano ang mangyayari kapag nawala na si Brett. Ipinabatid ni Brett sa kanila na bagaman hindi na nila magagamit ang mga regalo, magkakaroon pa rin sila ng iba pang mga asset na mapagkakatiwalaan nila. Nagtataka ang mga tao kung ano ang kanyang ibig sabihin hanggang sa biglang lumitaw ang isang demonyo at tanggalin ang takip nito para ipakita ang itsura nito. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang demonyo, at inamin ni Brett na makatarungan ang kanilang pagkagulat, ngunit tiniyak niya sa kanila na nakabuo sila ng kooperatibong relasyon sa mga demonyo. Ipinabatid ng Arsobispo sa kanila na salamat sa mga demonyo kaya lamang nila nalaman ang katotohanan. Nangako siya na ipapahiram sa kanila ng mga demonyo ang mga kakayahan na magagamit nila kapalit ng kanilang mga regalo, at hinikayat ni Brett ang mga tao na makipagtulungan sa mga demonyo upang mabuhay sila ayon sa nais nila. Nagpalakpakan ang mga tao para kay Brett at tinanggap niya ang bawat papuri nila. Samantala, si Edward ay nakikipaglaban pa rin kay Craig na nagawang saktan siya sa pamamagitan ng kanyang espada. Nagtataka si Craig kung bakit hindi pa sumusuko si Edward kahit malinaw na matagal na siyang matatalo sa laban. Natanto ni Edward na hindi niya matatalo si Craig dahil mataas ang antas nito, at ipinaalam sa kanya ni Craig na mas mahalaga ang antas kaysa sa kasanayan dahil ang pagtaas ng antas ay nagreresulta sa pagtaas ng espiritu. Nagdudulot ito sa paglikha ng isang nakatataas na nilalang na sapat na malakas upang talunin ang mga Diyos. Nalaman ni Clark ang katotohanan, ngunit sinabi niya sa demonyo na sila ay mga knights at pipigilan nila ang sinumang nais magdulot ng pinsala sa kanilang kaharian. Bigla ang naging hindi matatalo ang demonyo, tinalo ang ilang knights at nasaktan si Clark. Muling lumitaw si Clark, ngunit buo pa rin ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang bansa, na ikinagulat ng demonyo. Napagpasyahan ng demonyo na siya ay isang hanggal at dumating si Henriette. Sinasabi sa demonyo na kailangan nilang maging mga hanggal upang maging mga knights at bulag na protektahan ang kanilang bansa. Tinalo ni Craig si Edward at sinubukan nitong bumangon, ngunit binalaan siya ni Edward na manatili na lang sa lupa. Dumating ang demonyo at nagtaka si Craig kung natalo niya ang demonyo. Tinanggal ni Akira ang pagkukunwari bilang demonyo at nagtaka si Craig kung paano siya nabuhay. Naalala niya kung paano siya nailigtas dahil tinanggal ni Allen ang sigil ni Sarah, at nagtataka siya kung gaano karami ang nalalaman ni Allen tungkol sa mga nangyayari. Samantala, tinatanggap ni Brett ang mga papuri ng mga tao nang biglang tumawag sa kanya si Allen. Nagtataka si Brett kung ano ang ginagawa ng loser sa harap niya.